Dumipensa ang Malacanang sa isinagawang book event ni First Lady Liza Araneta Marcos nung katatapos lang na manalasa ng Bagyong Tino. Ang mga opisyal namang nagpunta sa ibang bansa kung kailan may parating na kalamidad, aalamin kung may pananagutan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Iimbestigahan kung may pananagutan ang mga opisyal na nag-abroad kung kailan parating ang Bagyong Tino at Uwan. Ito ang sinabi ng Malacanang matapos makumpirmang lumabas pa London sa United Kingdom ang ilang mayor at mga opisyal ng Cebu. Yan ay kahit sinuspinde o pinagbawal ng DILG ang pagbabiyahe palabas ng Pilipinas ng elected officials mula Nobyembre 9 hanggang 15 para matiyak na makatutugon sila sa bagyo. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon-bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-iimbestiga at magiging aksyon sa mga ito. Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga ganitong klaseng sitwasyon at kondisyon. Dinepensahan din ng Malacanang ang book launching ni First Lady Liza Araneta Marcos noong nakaraang linggo kahit na mayroong magkasunod na banta ng bagyo sa bansa. Inilunsad ang Philippine First Lady's portraits sa Goldberg Mansion sa Malacanang noong Nobyembre 6. Yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Depensa pa ng Malacanang, layo ng mga naging aktibidad sa palasyo na iangat at kilalanin ng mga dating First Lady ng bansa. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano pang ginagawa ng government o ng gobyerno na tulong sa mga nasalanta ng bagyo? Ups, buong puwersa pa rin daw yung mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian nasa Catanduanes para pangunahan yung pamamahagi ng relief goods at mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Nasa 21,000 na kahon na ng ready-to-eat foods ang inaipamigay sa kasalukuyan at patuloy pa rin naman daw na naghahanda ang DSWD. Sa palig naman ng DOH, nasa Leyte si DOH Secretary Ted Herbosa para naman mamahagi ng gamot at ang mga basic commodities. Pinatitiyak din na yung mga evacuation center na tatauhan ng mga medical personnel, ng mga doktor para ma-check yung kalusugan, hindi lang ng mga bata, ng mga buntis o vulnerable sector, kundi ng lahat ng mga residenteng pansamantalang nanunuluyan doon. Habang si DepEd Secretary Sonny Angara naman nagtungo sa Negros Occidental para makipagpulong at i-assess, Pops J, kung ano yung mga pinsalang iniwan sa mga paaralan ng nagdaan ng mga bagyo. Okay, Julie, may reaksyon na ba ang palasyo sa pagkaka-ospital ni Enrile? Pops, tinanong na natin sa palasyo kung kung meron bang pahayag at confirmation din of course ng current state nga ng health ni Chief Presidential Legal Counsel JPE. Sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag ang palasyo tungkol dyan. So nag-aabang pa tayo. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.